Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2. Quarter 1, Lesson 3, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin, natutukoy ang hugis ng lawak o sukat na kinabibilangang komunidad. Na ilalarawan ang sukat o lawak ng kinabibilangang komunidad, malaki o maliit, malawak o makitid, at makipot. Narito ang mga tanong na ating sasagutin para sa balik-aral. Una, ano-anong salita ang maaari nating gamitin upang mailarawan ang mga lugar sa ating komunidad? Pangalawa, gamitin sa pangungusap ang mga salitang binanggit. Sa bawat bilang ng 5 habang pinagpapasapasahan natin ang bolang papel na ito, ang sino mang may hawak sa bola pagkatapos ng pagbibilang ay kukuha ng isang talukap. Basahin ng malakas sa klase ang salitang nakapaloob. Hikayatin ang klase na ibigay ang kahulugan sa mga salitang babanggitin. Narito ang mga salita: malaki, maliit, makitid, malawak, makipot. Ulitin natin: malaki, maliit, makitid, malawak, makipot. Basahin natin ang kwento tungkol sa ang komunidad. Sa isang maliit at makitid na barangay sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Christine. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa tabi ng makipot na daan. Sa loob ng kanilang komunidad, mayroong isang malaking simbahan na nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga residente. Malaki ang simbahan at maraming tao ang nagtitipon-tipon dito tuwing linggo para magsimba. Sa kabila ng maliit na sukat ng kanilang barangay at makitid na mga kalsada, mayroon ding malawak na parang sa gilid ng kanilang lugar. Dito naglalaro ang mga bata at nagkukwentuhan ang mga magulang habang hinihintay ang kanilang mga anak. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa barangay. Ang malaking plaza sa harap ng simbahan ay puno ng mga tao at naglabasan ang iba't ibang mga tindahan ng pagkain at kalakal. Ang mga bata naman ay naglaro ng mga tradisyonal na larong pambata sa malawak na espasyo sa gilid ng plaza. Habang ang mga tao ay umuuwi na papunta sa kanilang mga tahanan, sa makipot na mga daan, napagtanto ni Christine na kahit maliit ang kanilang barangay at makitid ang kanilang mga kalsada, mayroon silang malaking puso at malawak na damdamin para sa isa't isa, sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang pisikal na sukat.
ang kanilang komunidad ay malaki ang kahalagahan at malawak ang potensyal para sa pagkakaibigan at pagkakaisa. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating kwentong binasa. Una, sino si Chrislyn? Sagot, si Chrislyn ay isang batang babae na nakatira sa isang barangay sa probinsya. Pangalawa, saan naninirahan ang kanyang pamilya? Ang sagot, ang pamilya ni Chrislyn ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa tabi ng makipot na daan. Pangatlo, paano inilarawan ang kanilang simbahan? Sagot, ang simbahan ay malaki at maraming tao ang nagsisimba tuwing linggo. Pang-apat, paano inilarawan ang kanilang kalsada? Ang parang. Sagot, ang kalsada ay makitid o makipot at ang parang ay malawak kung saan naglalaro ang mga bata. Panglima, anong salita ang ginamit upang ilarawan ang plaza? Ang sagot, ang plaza ay inilarawan bilang malaki at puno ng mga tao. Ngayon ay magkakaroon tayo ng masayang gawain. Hanap kayo ng kapareha, isang kaklase na makakatuwang ninyo. Pag-usapan ninyo ang inyong komunidad o lugar na tinitirhan. Gumamit kayo ng mga salitang naglalarawan tulad ng matahimik, masaya o matao. Isulat ninyo ito sa papel. Pagkatapos, gamit ang mga salitang naitala ninyo, susubukan niyong gumawa ng isang tula na may 4 na linya. Dapat sa tula, mailarawan ang inyong komunidad o lugar. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo habang gumagawa. Halika na, bumisita sa barangay naming maganda. Malawak ang kalsada, tabi-tabi ang simbahan, tindahan at pasyalang pambata. Ano-anong mga salita sa tinalakay ang naglalarawan sa sukat o lawak ng lugar o istruktura sa komunidad? Babanggit ang guro ng istruktura o lugar na siyang ilalarawan. Pabilisang pumunta sa mga salitang naglalarawan sa sukat o lawak ng lugar. Una, kalsada. Pangalawa, tindahan. Pangatlo, paaralan. Pang-4, barangay hall. At pang-5, plaza. Sa gabay ng magulang, gumawa ng isang collage na naglalarawan sa kinabibilangang komunidad. Maaaring gumamit ng angkop na hugis o larawan upang matukoy at mailahad ang lawak o sukat nito. Narito ang rubric sa gawaing ito. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!